Nice to see you again, Clint. Nice to see you again too. Oo nga, di ba kahapon lang tayo magkasama? Tama, kahapon lang. At then dito rin sa loob ng Sinag Studios. And may kasama ka kahapon. Sino kasama? Si Marco. Oo, bata. Yung bata. Ilang taon si Baby? Siguro hindi ako mga 4. 4 si Marco. Actually, medyo curious ako dyan kasi nakikita ka sa social media mo, talagang lagi kang nag-video, may kasamang kids. Mahilig ka talaga sa mga bata? Mahilig ako sa mga bata. Actually, kahit yung family ko and friends, parang lagi din nilang sinasabi sa akin na mahilig ako sa bata. Pero hindi ko rin, tinatanong ko rin yung sarili ko eh. That's a good question. Siguro doon, pagkasama ko yung mga bata, mas nagiging comfortable ako. I can be myself. Yeah. Kasi mahilig ako magbiro, magkulit. Yun siguro yung kakulitan ko. Doon ko i-release sa mga bata. Well, actually, kahit nga walang bata, nakikita ko kakulitan mo ganun ba? online. Okay, kasi yung mga video-video mo, yung sa TikTok ba? Actually, TikTok yes. ba? Tama ba? Yeah, TikTok, minsan sa mga reels. Oo, yan, nakikita ko yun. Talagang ang daming mga facial, expressions and all. Pero kaso lang, yung mga friend ko, dino-joke ako na, bored daw ako. Pero hindi ko alam. Siguro pag bored or pag gusto ko lang maging... Pero ba't nga nagpo-post ka ng mga ganun? Ano yung nagagawa nun sa'yo? Siguro yun yung coping ko of pag medyo naboboard nga siguro ako or naiinip ako sa bahay or gusto ko lang, hindi pa ako inaantok or parang energy ko mataas pa. So siguro yun. Hindi ko alam yung... Pero most of the time... Sa bagay, alam mo kasi parang iba din talaga yung lifestyle nyo. Bilang nasa banda, talagang sa gabi kayo gising, sa gabi may energy, at during the day, bukod sa natulog, or pagkagising mo, wala pa yung mga tao sa bahay dahil nasa trabaho. Oo, nocturnal nga kami kung tawagin nila. So siguro gano'n, nagkakaroon ng changes ng aming katawan, yung body clock yung tinatawag. So, di ko alam kung effect yun. Yeah, I do think it's effective sa part mo. Kasi kumbaga, since wala kang kasama minsan sa bahay dahil nga nasa work yung iba, since gising ka at active ka, mag-video ka na lang, nadadivert mo ngayon yung attention mo into doing something that you love doing. Or at least, hindi man something you love doing, nagiging outlet siya. Actually, parang ganun nga siguro. Kasi lahat tulog na, ako gising pa. So, parang narinig ko nga nag-vacuum ka daw ng mga alas 4, alas 5. Uy, totoo yan. I'm so proud talaga na sabihin ko yun. Hindi ko alam. Parang sa akin, yun siguro yung space. Pag nakikita kong malinis lahat, parang feeling ko, peace space ko yun. Pero ganun talaga siguro buhay ng isang miyembro ng banda, no? Hindi naman siguro lahat nagbo-vacuum. Hindi na. I mean, yung panggabi. Panggabi o madaling araw, gising. So, kailan ka nag-start na magbanda? Akala ko kailan ko nag-start mag-vacuum. Nag-start ako mag-vacuum. Mali. Nag-start ako magbanda. Ito na. Sige. Tama yung... Ang ganda ng tanong mo kasi na-recall, na-bring back ako to those days na nag-decide akong magbanda. Kasi both my parents are musicians din. Si papa ko, he plays lead guitar. And then my mom was stage performer. So doon sila nagkakilala. Actually, ayun ang alam ko, yung mom mo. Kasi may nakita akong video a months ago, kumakanta siya. Yes. Okay, so sila naging influence mo? Oo, sila actually, kung pag sinabi kasi influence, pinupush ka nila, di ba? But sa parents ko, actually, they discouraged me to go into music. Gusto nilang matapos ako ng pag-aaral. Pero siguro dahil lagi ko silang napapanood, nagre-rehearse sa bahay. Ano yung reason nila kung bakit sinabi nila na mag-aaral ka muna, wag kang magbanda, wag kang kumanta? Noon hindi ko alam. Excuse me. Hindi ko alam ang reason. Pero now I understand. Siguro gusto nilang mas... Kasi sa banda kasi, pag ang income kasi hindi siya... hindi sure. Minsan, I remember when I was working in Manila sa band, yung per night ko lang is 500. And I was living pa in Bulacan. So yung pamasahe ko pa lang doon, yung 200, pamasahe pa lang yun. So maiiwan ko doon, 300, pag gutom ka pa, bibili ka. So na-realize ko, ayaw siguro ng mga parents ko mag-pursue ako into music. Kasi alam nilang, ang hirap ng... Mahirap. Especially, I think, compare ang pag-uusapan, ang hirap ng pagpasok.
O kasi kumbaga ilan lang naman talaga yung nagiging sikat na sobrang, I mean yung sobrang sikat na singer, di ba? At the same time, kumikita, iba ilan kasi, lang. pero iba yung talagang araw-araw na kakanta ka, nakakapagod din. Tapos, ayun nga, tulad ng nasabi mo, the opportunities may not be that much. Especially, I do think, for Filipinos, kasi halos lahat yata ng Pilipino, di ba? Kumakanta. So parang ang hirap pasukin din ng linya ng trabaho na yan. Back to that question kanina. Kailan? Na hindi kita nasagot. Actually, yung lolo ko rather, I was in Bukidnon, I was living with my lola and lolo. Tapos yung mama ko, nag-work sa ibang lugar naman. So imagine that 10 hours travel pa bago doon sa area niya kung saan nag-work. So iniwan ako ng parents ko doon sa lola at lolo ko. Okay. And then I realized, sabi ko, bakit ito lang yung inuulam namin, parang kulang kami sa food. Alam mo yun, so sabi ko sa lolo ko, lolo, may kaklase ako, yung parents niya yata, mayroong kakilalang may-ari ng bar. Gusto yata ako, naghanap ng lalaki na singer. So pwede ba ako huminto muna sa pag-aaral? So lolo ko siguro dahil alam niyang gustong-gusto ko rin, pinayagan ako. Okay. So I was 15 years old at that time. At I remember pa yung una kong sahod was 15 pesos. Grabe. Tapos nakatira ako I remember this in Malay-Balay, Bukidnon. Alam mo ba, to be honest, Mondo, ang tinitirhan ko, alam mo yung dating tirhan ng baboy? Ginawa lang nila yung parang room. Pero actually, lugar yun ng dating baboyan. Tapos inayos lang nila para doon ako in-house para lang may matirhan ako. Tapos papasok ako sa bar na, alam mo yung bar na maliliit lang na yung mga kasama ko. Basta ano siya. Ba't ka nag-decide na magtrabaho na at that age? Siguro gusto ko lang talagang kumanta din. At gusto ko rin makatulong sa parents ko. Kasi financially, yun talaga yung issue din sa amin. Financially, unstable yung parents ko. At the same time, yun yung tawag din ng ano ko, ng heart ko. Passion mo talaga. Gusto kong hawakan yung microphone. Kaya kong kumanta, pag kumakanta ako, feeling ko, ang sarap-sarap ng feeling. So, natanggap ka dun sa kung saan kakakanta, sumweldo ka, ano yung feeling ng first sahod mo? Feeling ko nagkasahod. As a singer, di ba? Hindi ko na maalala, pero siguro iniipon ko siya. Okay. Tapos inalagay ko sa mga packet ng pants ko. Tapos uuwi ako, magdadala ako ng mga pasalubong sa magulang ko, sa mga kapatid ko. Kasi wala ang mama ko that time. Hindi niya alam na nagtrabaho na ako as a singer. Kasi nasa ibang lugar siya, nag-work naman as a singer. Tinago mo. Hindi niya alam. Okay. Tapos uwi ako sa probinsya namin, nandun yung mga kapatid ko, with my lola and lolo. May dala akong Milo, sabon. Parang feeling ko may mga pasalubong ako. Proud na proud ako, may pasalubong ako sa mga kapatid ko. So yung sense of responsibility andun na sa akin at the early age. So kailan nalaman ng parents mo? Nalaman nila na hindi na ako pumapasok nung sinabi na ng lolo ko siguro. Na, okay. Ba't di ka pumapasok? Anak, ituloy mo yan. And anong reaction ngayon ng parents mo nung nalaman? Nagalit ba sila? Hindi naman sila nagalit, pero siguro naintindihan din nila yung ginawa din nila nung bata pa sila. Kasi ganoon din siguro ginawa nila. Yeah. Actually, my mom hindi naman nakatapos. So, nakarelate din siguro siya. So, hinayaan na lang niya ako. Pero siyempre, andun pa rin yung reminders na, patuloy pa rin yung pag-aaral mo. Huwag mong itigil yan. Kasi sa pagkanta, walang assurance ang kikitain mo. Pag nagkapamilya ka na, gano'n. Ganun nga talaga. Actually, even the mindset from before up to today, yun ang sinasabi, no, parang mag-aral. You can pursue singing or any other form of skills. Art, pagdating sa music. But at the same time, parang iniisip nila parang dapat lagi kang may backfall. Yun yung sinasabi kasi ng mga parents dati. And I guess it is because they have experienced it at kumbaga may basis naman din. Kung saan nila, hindi basta statement lang, but they themselves experienced that. Yes. So ngayon, how was your experience nung nakapasok ka na talaga as a singer sa banda? You mean parang kumbaga, naging professional na ako? Oo. Kumbaga, na-realize mo na ba yung sinasabi nung parents mo dati na parang, wag mo munang gawin yan? Actually, I proved them wrong. Kasi
naniniwala ako, dito ko na-realize na sa work pala, hindi lang education ang kailangan. Hindi lang kailangan madiskarte ka rin. And of course, kailangan yung sinesave mong money. Ako lang naman talaga, I'm so blessed kung bakit ako nagkaroon ng mindset at the young age. Kasi nga, bata pa lang ako, tinrain na ako ng parents ko na maging responsible. Hanggang sa pag may hawak akong pera, inipon ko yun. Tinatago ko. Ganun ako tinatago ko sa mga notebook. That time, hindi ko pa alam ang bangko Yeah. So, pero nung high school pa ako, iniipon ko yun. At pag feeling ko na yung mga pera ko, natatandaan ko talaga to, no? Masayang-masaya ako, binibilang ko yung papel na pera. Okay. Feeling ko, may pera na kami. Isa-save ko to, i-keep ko to for the future. Future purposes namin, sa family ko. Ganon ang mindset ko noon. So kumbaga, at an early age, marunong ka na mag-save, and at the same time, you were supporting your family. Kasi, di ba ang tanong mo sa akin, ngayong professional na ako, andun pa rin yung hirap ng kinikita. Yeah. Pero I think kung marunong kang mag-ipon, you know when and how to spend your money, nagkakaroon ka ng sense of value sa kinikita mo. Right. So napapahalagahan mo siya, iniingatan mo or iniisip mo yung kung ano yung bibilhin mo na importante, ano yung hindi importante. So siguro, dahil doon, nasa-spend ko yung money ko sa mas mahalagang bagay kaysa sa mga hindi importante. Kaya nakakaipon din ako. And then, plus na lang talaga yung naniniwala din ako sa opportunity. Okay. Yan, opportunity din talaga. So nabanggit mo kanina na you were supporting, you were saving, and somehow you were providing for your family. Ito ba yung rason kung ba't ka din nag-abroad? Umalis sa Pilipinas for you to be able to provide better for your family? 100% yes. I remember when I was in college, I was taking up civil engineering. And then... Uy, pareho tayo. Nag-engineering din ako. Although hindi ko natapos, pero nag-engineering. So, okay. Nasa 4th year na ako, irregular. Oh, wow. Oo. Tapos, yung parents ko kasi, nag-separate sila for 12 years. So, automatically, ako yung tumatayong parang father ng mga kapatid ko. Si mama, ako yung father image. And then si mama at that time, she was at his 40s na siya So nakikita ko yung mama ko, kumakanta pa rin sa gabi. Parang kakaawa naman. Dadala pa yung mga heels, notebook pa nung araw, uuwi sa from bars to our house. Ang delikado pa nung time. Yeah. So feeling, na-stress ako sa ganun. Feeling ko, huwag ko na lang tapusin yung pag-aaral ko. So I called my father, sumulat ako sa kanya pala, sulat pa nung araw pa. Magbalikan na kayo ni mama. Kasi ang reason ko, para si Papa na lang would help. Pag andun si Papa kasama sila, merong sense of dalawa sila. So hindi ko makikitang nahihirapan ng mama ko. So in short, dinala ko sila back to Bulacan because we were in Mindanao nung nag-separate sila. So dinala ko sila pabalik ng Bulacan. Pagdating naman ng Bulacan, I had this pinsan. Sabi niya, Clint, marunong ka palang kumanta. Meron kaming bar dito sa kabilang municipality. It was a Japanese bar pa that time. Baka gusto mo kang mag-audition. Kasi sila papuntang Japan. Sabi ko, why not? Bago ako umuwi balik ng Cagayan de Oro para i-continue yung pag-aaral ko. So, nag-stay pa ako doon. Kumanta ako ngayon sa isang Japanese restaurant. Narinig ako ng may-ari. Tapos sabi ng babae, yung may-ari, magkaroon ka palang kumanta. Gusto ba kang mag-Japan? Kunin kita. So, nakarating ka ng Japan? Nakarating ako. That was my first, Japan. Ko yung gusto masyado. How long did you stay in Japan? That kind of job, as a host, I stayed for 6 months. After that, nag-pray ako talaga. Importante talaga yung prayer. Sabi ko, Lord, hindi ito yung gusto ko. Gusto kong kumanta. Gusto kong mag-perform. Pero bago ako nakaalis kasi may nakilala ako dun sa bar na, may banda akong Pilipino. Baka nagharap ng singit, pakilala kita. So pagdating ko sa Pilipinas, kinontak ko na yon. Na-meet ko to ni-refer ka. Baka pwede akong mag-audition. So pinakilala ako. Narinig yung falsetto pa ako nung araw. Sabi niya, can you sustain your falsetto the whole night? Sabi pa. Anong kanta yun? Naaalala mo pa kanina? You Make Me Feel Brand New. Pwede bang magpasample? Sige, mamaya. Di ba? Mamaya. O sige, abangan natin yan. So in short,
ginrant ni Lord yun, nakapasok naman ako sa sequencer naman. So ito yung tinatapag sequencer kasi, kung di mo alam, yun yung tinatawag na one-man, lang siya, keyboard. Okay. So he play all the instrument, tas 3 singers lang. So yun yung una ko experience. Masaya na ako noon, naging singer na talaga ako. Kasi mas na-highlight ka ngayon dahil isa lang ang tumutugtog. Tapos kumbaga, litaw na litaw yung boses mo. So ibig sabihin, nasa abroad ka pa. Abroad na ako. Perform na ako, saya-saya ko noon. Yeah. Tapos, ganun pa rin. Upo-upo pa rin sa mga guest. Ganun pa rin yung sistema pag Japan talaga. Uupo ka kahit na legit ka na performer or band performer. Sa baba ng hotel namin or yung bar, meron talagang legit talaga na mga band performers. Ito talaga sila, hindi ko makakalimutan. Ito yung Music Unlimited yata or Music Venture, which is the family of Cruz. Kapatid ng tatay ni Geneva Cruz. Okay. Sina Jambi, si Tito Jambi, I remember him. Tapos si Joe Boy, narinig niya ako kumanta naman kasi bumababa kami sa baba Pag during break time, baba kami. Tapos ngayon, patapos na yung kontrata namin, going back to Philippines, Clint, tawagan mo ulit to. Tawagan mo to, kailangan sabihin mo ni-refer ulit kita. Doon nag-start na talaga yung maganda kong, parang masasabi ko ng magandang bookings, with legit na talaga na performers, Buyet Ventura, sikat siya sa Pilipinas, Buyet Ventura. So marami siyang hawak na banda. Pag sinabing, pag may narinig kang Unlimited Music Venture, hawak yan ni Buyet Ventura. So kumbaga ito yung panahon na feeling mo legitimize na singer ka. Singer na ako, so proud na. So, and the story follows. After that, sa Japan, hindi na ako bumalik. May isa na naman akong friend na nagkaroon ng booking for China. Gano'ng katagal ka sa Japan? Almost 2 years din ako doon. 2 years. In 3 different places. Okay. And then bumalik ka sa Philippines? Bumalik ako sa Philippines. Nagtrabaho naman ako sa Manila, sa Timog, sa iba't ibang bars, sa Off the Grill. Okay. And then, umalis ulit? No, sa Off the Grill, may nakakita naman sa amin na isang Japanese na employee bound for China. Natuwa siguro sa performance ko kasi ang saya-saya ko daw, makulit daw ako. So, kinuha kami. So, kailangan daw makaalis kami within 2 months. So, in short, nag-China naman kami. Pagdating naman ng China, maganda naman experience ko sa China. Pero, iba ang style ng music na doon. Kailangan hype din, masaya, kailangan energetic ka. Pero at that time, bata pa ako, so kaya ko pa. So, tapos gabi-gabi, no? Gabi-gabi yun. Usually, ilang oras ba ang Isang set, tumatakbo siya ng 40 minutes? Every set, 45 minutes. 45, di ba? 45 minutes. And you have how many sets? 4 sets. 4 sets. So that's like 3 hours. Oo. Grabe, no? Na kumakanta. Tapos kung energetic ka, parang pagdating mo sa bahay talagang bulagtan. Tulog ka na. Bulagtan na talaga, di ba? Ano pa ako? Halos ako lang kumakanta. Though may mga kasama ko kumakanta. May, I think, 4 kami. Pero ako talaga yung walang instrument na hawak. Kasi yung mga kasama ko may mga instrument silang hawak. Okay. Pero kumakanta din sila. Pero ako talaga yung microphone lang. Okay. So, Japan, China, how long were you there in China? China, 9 months. 9 months. Tapos, bumalik ulit sa Pilipinas. And then what's next after that? Tapos sa Pilipinas, may nakilala kong friend ko. I have to mention his name kasi malaki ang naging tulong niya si David. Si David, siya, Pilipino din, musician din siya. Nakilala ko siya, sabi niya, Clint, kasapin mo tong agent ko. Punta ka sa Tomas Morato. Sabihin mo, ni-refer kita. Punta ako. Tapos, ayun na naman, doon naman nag-start. Nag-audition ako. Korea na naman, bound for Korea. For Korea naman ngayon. So, nililibot mo ang East Asia, no? Parang gano'n East na Asia, siguro. diba? East Asia. Japan, China, tapos ngayon Korea naman. South Korea. Tapos, how long did you stay in Korea naman? And ano yung experience mo muna pala sa Korea? Experience ko sa Korea, ang sarap ng experience ko sa Korea kasi mostly yung mga gig namin doon, booking namin, puro hotel, 5-star hotel talaga. So feeling, 5-star hotel. Tapos nakasuit lang kami lagi. So, malaki yung tip dyan for sure.
Medyo sakto meron lang. din. Sakto lang. Pero yung may sense of kayo parang, wow, sosyalan to. Yeah. Tapos kanta-kanta ka lang ng mga My Way, Unchained Melody, ganun-ganun lang pag hotel eh. Tapos one-man piano lang siya. So, I remember my first 5-star hotel was Sheila Hotel. Sheila Hotel is one of the best hotel in Korea, South Korea. Okay. So, nakapag-perform ako. Which is galing doon si Bricks. Before si Bricks, yung sa South Border. Bricks, Ferraris. Yes, bago natapos ang kontrata niya, kami naman yung pumalit. I see. Kasi si Bricks, he plays piano with other vocalists. So that pagkatapos ng kontrata niya, hindi na dati siguro sa bumalik. So kami naman yung another Pinoy naman. So doon ako nakapag-work. I stayed for 1 year in Sheila Hotel. Tapos nalipat kami ng Ambassador Hotel in Korea. So for 2 years, until nalipat naman ako sa Imperial Hotel, which is in Gangnam. Para siyang, doon ako nagtagal sa